Mga karelasyon, paano mo malalaman na malapit na siya? Yung tamang tao, yung hinihintay mo, yung sabi ng lahat, darating din. Paano mo malalaman na hindi ka na maghintay ng matagal? Kasi may mga signs at hindi sila obvious. Hindi sila lumalabas sa mga notifications mo. Hindi sila nakasulat sa kalangitan. Pero andun sila. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat hanapin. Number 1, komportable ka na sa pagiging mag-isa mo. Tanungin ko kayo, kailan ang huling beses na nag-enjoy kayo ng mag-isa, nang walang kasama, nang walang kausap, at hindi kayo nakakaramdam na may kulang? Kasi alam ninyo, yung tipong babae na pag walang boyfriend, parang hindi alam kung ano ang gagawin sa sarili. Laging kailangang may kausap, laging kailangang may kasama. Pag mag-isa, parang buong mundo niya ay tumigil. Hindi ko sinasabing masama yun. Gets ko kung bakit ganun. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kapag yung dating estado mo, yung kaya mong maupo sa katahimikan, at hindi ka nag-aalala, hindi ka kinakabahan, iyan ay growth, maturity. At iyon ay isa sa mga pinakamahalagang signs na handa ka na para sa tamang tao. Kasi ang tamang tao ay hindi darating para punan ang kawalan mo. Darating siya para makasama ka sa isang buhay na puno ka na. So kung nandoon ka na ngayon, i-acknowledge mo iyon. Kasi hindi yon maliit na bagay, ladies. Number 2, hindi ka na naghahanap. Okay, pakinggan nyo ito ng mabuti. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng naghahanap at bukas lang. Malaki, sobrang laki ng pagkakaiba. Yung naghahanap, alam ninyo yung feeling na iyon, di ba? Lahat ng lalaking lalapit, sinusubukan mong i-assess agad. Siya na kaya ito? Pwede na ba siya? May desperation sa likod ng bawat swipe, bawat date, bawat pag-uusap. Dahil doon, minsan, ang napipili natin ay yung mali. Kasi gusto nating mapunan agad yung puwang. Pero yung bukas lang, iba yung energy nun. May kalma, may peace. Parang sinasabi mo sa sarili mo, kung darating siya, welcome. Kung hindi, okay lang. Okay naman ako eh. Para sa akin, yon ang pinakamagandang lugar na maaari mong puntahan. At kapag nandoon ka na ngayon, hindi mo na kailangang pilitin ang kahit ano. Kasi yung tamang tao, hindi mo kailangang habulin. Darating siya habang ikaw ay nakatayo sa tamang lugar. Number 3, nag-i-invest ka sa sarili mo. Ito, gusto ko kayong tanungin ng masinsinan, ng honest. Yung mga goals mo, yung mga pangarap mo, yung buhay na gusto mong itayo, ginagawa mo ba yon para sa sarili mo? O ginagawa mo yon para magpa-impress? Kasi malaki ang pagkakaiba nun. Yung babae na lumalago para sa sarili niya, may ibang energy siya. Hindi siya insecure. Hindi siya naghahanap ng validation. At paradox man itong pakinggan, yung babaeng hindi desperadong magpahanga, siya pa yung pinaka-attractive. So, ibig kong sabihin, don't get me wrong, okay lang mag-ayos, okay lang mag-gym, okay lang mag-invest sa sarili para mas maging maganda, mas maging healthy, mas confident. Pero yung dahilan, laging suriin mo yung dahilan. Kasi kapag ginawa mo ito para sa sarili mo, lumalabas ka sa mundo na may ibang dating. At yung tamang tao, mahahanap ka niya habang ikaw ay ganyan. Habang lumalago ka, habang nabubuhay ka ng buong buo. Number 4, ang mga lumang sugat ay nagpapagaling na. Ito ang gusto kong pag-usapan ng maayos. Kasi alam ko, marami sa atin dito ay may dala-dala. May pangalang hindi pa rin makakalimutan. May mga sitwasyong paulit-ulit na nire-replay sa isipan natin. May mga gabing tinatanong natin ang sarili. Bakit hindi ba ako sapat? Bakit hindi niya ako pinili? At gusto kong sabihin sa inyo, ngayon,
sapat kayo noon pa. Ang problema ay hindi kayo ang kulang. Ang tao lang na iyon ay hindi para sa inyo. Pero ito ang pinakamahalaga. Healing is not about forgetting. Hindi iyon ang goal. Yung totoo, minsan na maririnig mo pa rin yung lumang kanta at may nararamdaman ka. Minsan, maaalala mo pa rin siya pag may mga ganoong sitwasyon. Normal lang yun. Okay lang yan. Pero yung tanong, nilulunod ka pa ba nito? O naaalala mo na lang? Tapos, humihinga ka pa rin. Kapag kaya mo nang huminga pagkatapos ng mga alaala, kapag hindi ka nahawa ng nakaraan, yun ang sign na may puwang ka pa para sa bago. At yung tamang tao, kailangan niya ng puwang na iyon para makapasok sa'yo. Number 5, may mga bagong tao kang makikilala at iba ang energy. Tanungin ko kayo, sa nakaraang ilang buwan, may mga bagong tao bang pumasok sa inyong buhay? Bagong kaibigan? Bagong circle? Mga taong parang hindi dapat ninyong makilala, pero nakikilala ninyo. Huwag ninyong ibaliwala iyon. Kasi para sa akin, hindi iyon coincidence. Ganyan gumagalaw ang buhay kapag ikaw ay handa na. Unti-unti kang inihahanda sa tamang lupon, sa tamang lugar, sa tamang oras. At ito ang gusto kong i-remind sa inyong lahat. Yung tamang tao ay hindi laging direktang darating sa pintuan mo. Hindi siya nagfe-Facebook request tapos sasabihin, Hello, hi, ako na yung para sa'yo. minsan darating siya sa pamamagitan ng isang kaibigan, ng isang okasyon, ng isang pagkakataong hindi mo inaasahan. Kaya maging presente, maging bukas at pansin ninyo ang mga bagong mukha na pumapasok sa iyong buhay, sa iyong mundo. Number 6, naniniwala ka ulit. Ito ang pinaka-favorite kong sign sa lahat. Aminin ninyo, ilang beses ninyong nasabi sa sarili ninyo, wala na, lahat sila, pareho, mas okay na lang na mag-isa. Oo, naiintindihan ko yon ng gusto. Pero ngayon, meron bang bahagi sa inyo na dahang-dahang bumabalik? Yung maliit na boses na nagsasabi, Baka nga, meron pa. Baka darating pa. pakinggan ninyo yung boses na yon. Kasi para sa akin, yun muling pagbabalik ng pag-asa kahit maliit. Yun ay hindi kahinaan. Yun ay lakas. Yun ay ang puso ninyo na nagre-recover. Disclaimer hindi ko sinasabing maging naive kayo. Hindi ko sinasabing basta magtiwala sa lahat. Siyempre, meron tayong discernment. Pero yung pag-asa, huwag ninyong patayin iyon. Kasi yun ang nagpapanatili sa atin na bukas, na present, na handa. At yung tamang tao, naaakit siya sa pusong naniniwala, hindi sa pusong nagsarado na. Bago kayo umalis ngayon, gusto kong mag-iwan kayo ng isang bagay na sana ay dala-dala ninyo. Hindi lang ngayon, kundi kahit bukas, kahit sa mga araw na mahirap. Ang paghihintay ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Bawat araw na lumilipas, bawat mga lesson na natututunan, bawat sugat na gumagaling, bawat beses na pinili ninyong lumago kaysa manatiling nasugatan, lahat ng iyon ay nagdadala sa inyo sa tamang direksyon. At kapag dumating na siya at darating siya, maiintindihan ninyo kung bakit hindi siya dumating ng mas maaga. Kasi kailangan ninyo ng lahat ng mga araw na iyon para maging kayo ang version ninyo na handa na buong buo na nagmamahal sa sarili.